talaga naman kasing mga walang inutil at mga walang silbi itong mga congressman at mga senador natin, mga bayan. Ano yung bakit? At ito pa, hindi na kayo nakakatulong perwisyo pa kayo, mga congressman at mga senador. Bakit? May mga hearing ninyo dyan. Ano pakinabang ng taong bayan dyan? Yung banggain yung mga Duterte, may pakinabang ba mga taong bayan dyan? Ito yung mga gusto ng taong bayan. Pagbaba ng presyo ng bilihin, pagbaba ng presyo ng langis, presyo ng kuryente. Yan ang dinidima ng taong bayan, hindi yung mga kung ano-anong hearing nyo dyan na ang makikinabang, ulitin ko, yung mga kalaban sa politika ng mga Duterte. Yung hearing na ginagawa nyo. Ano bang kapakipakinabang sa taong bayan? Ano ba? Pagbaba ng presyo ng bilihin, presyo ng langis, krudo at gasolina, presyo ng kuryente. Ano dapat nyong gawa ng hearing dyan? Yung advocacy yan Congressman Mark Juanco. Ano yun? Nuclear power. Nasalip na yung presyo ng kuryente natin ngayon ay 12 pesos per kilowatt hour. Pag nuclear ang ginamit, magiging 2 pesos na lang per kilowatt hour ang kuryente. Ano pa? Gasolina, krudo, taas, di ba? Nagkaroon ng ruling ang Supreme Court na labag sa Constitution yung foreign investment na mag-i-explore dyan sa West Philippine Sea, diba? May oil exploration dapat yan na joint exploration ng Pilipino at foreign entity and foreign investor. Pero alam ko, nagpetisyon dyan, mga makabayan black din Nakinatigan naman ng Supreme Court. Non-constitutional. Pwede nyong, di ba mga legislator kayo, mga congressman, mga senador, mga legislator kayo, di ba? Pwede yung baguhin yung batas. Kasi mambabatas nga kayo You are a legislator. Hindi kayo implementor. Kung ano project ini-implement nyo, hindi nyo man trabaho yan May mga project din But, define what is a legislator. Sige. Legislator, kayo. Yan dapat i-legislate nyo. Para makinabangan natin yung langis dyan sa West Philippine Sea. Hindi yung kung ano-anong hinihiring nyo dyan. Pangatlo, tapos na tayo sa kuryente, sa presyo ng langis. Pangatlo, pagtaas ng presyo ng bilihin. Di ba lahat dapat
Ang basic needs. Bigas, gulay, prutas, karne, isda. Di ba dapat gumagawa kayo dyan ng ng batas, ng suporta para sa mga magsasaka, mangingisda, magpuprutas, magugulay, lahat na. Sakit ng ulo sa inyo. Una tong dito muna tayo sa Dito muna tayo sa crude at gasolina. Napaka-importanteng i-priority nyo yan. I-legislate dyan na para makapag-explore na tayo. Kasi darating ang panahon na mawawala na ng saysay yan. Hindi na natin mapapakinabangan na samantalang hirap na yung mga mamamayan sa taas ng presyo ng langis. Sa halip na pakinabangan pa natin, darating panahon na wala nang kwento yan. Alam niyo bakit? Yung Japan, huli na naman tayo sa technology. Yung Japan, yung Toyota, mayroon na silang makina ngayon na dinidevelop or na-develop na ata na water fueled vehicle. Anong gagamitin? Sa Tagalog pa, yung gatong sa sasakyan. Tubig. Fuel. Sa layman's term, para maintindihan ng mga kababayan natin, ang gasolina ng sasakyan, tubig. Di ba? So pag na-develop na yung technology na yan, naghirap sa taas ng presyo ng langis, produktong langis. Tapos yung nasa West Philippines Sea, ang nalaman kong informasyon dyan is $26.3 trillion yung halaga nung nandyan sa West Philippines Sea. Masasayang lang yan, hindi na pinabangan kasi pinabayaan nyo. In the future, wala na. Kasi tubig na yung technology. Tubig. Water fueled engine. Andyan na yung technology yan. Anong gagawin nyo dyan? Nandiyan sa West Philippines sige, sabihin nyo na, unconstitutional yan. Dapat tayo lang makinabang. Tandaan nyo, yung kasakiman, dyan ang gagaling yung gulo. Dahil sa kasakiman, dyan ang gagaling yung gera. Isipin nyo, ano gusto nyo, makipag-away tayo sa China o makipagkasundo na lang tayo? Total, 40-60 naman 60 sa atin, 40 yung kanila. Mag-isip kayo. Para wag yung tayo humaba mga bayan iba-iba, isa-isahin ko yung tatalakayin ko sa ibang
ibang pagkakataon yung tungkol sa nuclear power dito sa oil mining, tsaka dito sa pangangailangan ng mga kababayan natin sa mataas na presyo ng bilihin, bigas, at iba-iba pang pangangailangan.